Dahil Thursday ay CDC Day, ihahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Kauna-unahang Children's Specialty Hospital sa Clark, binuksan na. Samantala, galing ng Pilipino bibida sa World Skills 2026. At Clark, muling nominado sa World Travel Awards. Yan at iba pa sa report ni Atty. Nicolette Henson. Sa Clark, formal nang binuksan ang kauna-unahang Children's Specialty Hospital sa loob ng Clark Multi-Specialty Medical Center. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng 7 palapag na pasilidad na maglilingkod sa mga bata mula North at Central Luzon. May 120-bed capacity ang ospital at magbubukas ito sa unang araw ng Agosto. Mag-aalok ito ng outpatient, inpatient, emergency at iba pang espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata upang mas mailapit ang pangangalaga sa mas maraming pamilya. Ito ang planong Clark Multi-Specialty Medical Center. Sa mga susunod na taon, inaasahang madaragdagan ito ng mga pasilidad para sa kidney, heart, lungs at iba pang specialized healthcare services. Today, we are not just inaugurating a project. We are inaugurating a legacy project, and it's not just a legacy project, it is a generational legacy project. Nagtulungan ang Clark Development Corporation, Bloomberry Cultural Foundation, PAGCOR at Pamahalang Panlalawigan ng Pampanga at Department of Health upang makumpleto ang proyekto. Sa pagbubukas ng ospital ngayong Agosto, mas maraming bata ang magkakaroon ng access sa espesyalistang pangangalagang medikal. Isa rin itong mahalagang hakbang sa patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa loob ng Clark. Bukod sa mga proyektong pangkalusugan, patuloy ring dumarating sa Clark ang mga bagong pamumuhunan na nagbubukas ng trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. 600 bagong trabaho ang target na malikha ng Inari Amertron Incorporated. Sa nakaplanong pagpapalawak ng operasyon nito sa Clark, inaasahan ding tataas ng humigit kumulang 30% ang kapasidad nito sa produksyon. Ayon sa kumpanya, tumataas ang pandaigdigang pangangailangan para sa mga produktong ginagamit sa artificial intelligence, data centers, electric vehicles at advanced electronics. Tinalakay ang mga planong ito sa isang dialogo na dinaluhan ng mga opisyal ng CDC sa pangunguna ni President at CEO Atty. Agnes V.S.T. de Venadera, Malaysian Ambassador Dato Abdul Malik Melvin Castellino, mga kinatawan ng Department of Industry at Board of Investments at mga opisyal ng Inari Amertron. Kabilang sa mga napag-usapan ang pagpapalawak ng pamumuhunan, pagpapatatag ng supply chain at mga oportunidad na dulot ng Luzon Economic Corridor. Kamakailan lamang ay natapos ng kumpanya ang CK 2.1 expansion upang suportahan ang lumalaking pangangailangan para sa photonics, power modules, AI applications at data center infrastructure. Pinag-aaralan na rin ito ang susunod na yugto ng pagpapalawak sa pamamagitan ng planong CK3 facility. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 1,800 na empleyado ang Amertron. Nakapag-export na rin ito ng mahigit 150 billion na integrated circuit sa iba't ibang bansa. Kasabay ng pagdami ng pamumuhunan at bagong trabaho, lumalaki rin ang pangangailangan para sa manggagawang may mataas na kasanayan. Isa sa mga hakbang upang ihanda ang susunod na henerasyon ng skilled workers, ang World Skills Philippines 2026 na gaganapin sa Clark. Aabot sa 350 na kalahok mula sa 18 na rehiyon ng bansa ang magtitipon sa Clark para sa World Skills Philippines 2026 na pangungunahan naman ng TESDA. Inaasahan ding dadalo ang mahigit 2,000 na participants, eksperto at delegado sa 3 araw na National Skills Competition mula September 8 hanggang 10. Layunin ng kompetisyon na hasain ang kakayahan ng mga Pilipino at ihanda sila para sa mga industriyang nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan. Maglalaban ang mga kalahok sa 30 skill areas kabilang ang information technology, manufacturing, construction, services, creative arts at logistics. Ito rin ang ilan sa mga industriyang patuloy na lumalago sa Clark Freeport. Kasalukuyan ang isinasagawa ang mga paghanda matapos ang kick-off program at media launch na pinangunahan ng TESDA at CDC. Ayon kay TESDA Director General Secretary Jose Francisco Kiko Benitez, mahalagang sabayan ng pag-unlad ng kasanayan ng mga manggagawa ang paglago ng ekonomiya. It's
not just another program that you come to Clark and come with your skill training. It's no longer like that. Just like when I was a mayor, it is now an economic imperative. The industries will die without the right skilled people. Napakalakas ng momentum dito, not only for economic development, but also for human capital development. Kasi dapat kasabay ng economic growth dito sa rehiyon ang skills development ng ating mga kababataan. And what better way to hone their skills than through the World Skills Competition, the Olympic of skills, where they are trained and challenged to meet world-class standards. Bukod sa pagpapakita ng husay ng mga Pilipino sa iba't ibang larangan, layunin din ng World Skills na paglapitin ang edukasyon, industriya at pamahalaan sa paghahanda ng mas maraming skilled workers para sa hinaharap. Habang dumarami ang mga dumadayo sa Clark para sa negosyo, kompetisyon at iba pang malaking pagtitipon, patuloy ring nadaragdagan ng mga bagong destinasyong maaaring pasyalan. Isa rito ang isang restaurant na nagdadala ng mga lasa at impluwensya ng Taiwan sa Clark. Hindi man kailangang bumiyahe ng Taiwan, maaari nang malasap sa Clark ang ilan sa mga kilalang putahe nito. Mula sa Peking duck at fortune suckling pig hanggang sa Taiwanese braised pork belly at handcrafted dim sum, hatid ng Sun Moon Pavilion by Midori ang kakaibang dining experience para sa mga bisita. Ang restaurant ay hango sa disenyo ng kilalang Sun Moon Lake sa Taiwan. Mayroon itong glass-walled dining halls, private rooms, event hall at fountain plaza para sa iba't ibang pagtitipon at okasyon. Pinangunahan ni CDC President at CEO Attorney Agnes VST de Venadera ang pagbubukas ng pasilidad kasama sina BB International President Alvin Wu at BB International Director Edgar Lim sa pamamagitan ng tradisyonal na gong ceremony. Thank you for joining us on this milestone. We are truly grateful for your presence and support tonight. With restaurants opening such as Sun Moon, which is very, very high standard, we know that more tourists will be coming over. Indeed, you are making Clark greater and greater again. Congratulations and good evening. I'd like to congratulate the management, Midori. Every now and then, we're always surprised by the gifts of business, the gifts of tourism, and all within the ambit of what makes a progressive community. Mabuhay and congratulations. Patuloy na dinarayo ang Clark para sa mga conference, exhibit at malalaking pagtitipon. Dahil dito, muli itong nominado sa World Travel Awards bilang Asia's leading meetings and conference destination ngayong 2026. Noong nakarang taon, nakapagtala ang Clark ng 32.6 million same-day visitors at 1.5 million overnight visitors. Sa parehong taon, nag-host din ito ng halos 200 major events na dinaluhan ng mahigit 538,000 participants. Dahil sa pagdami ng mga bisita, mas naging abala mga hotel, restaurant, transport services at retail establishment sa Clark. Nagbigay rin ito ng dagdag na oportunidad para sa negosyo at trabaho. Bukod sa mga business events, patuloy ding dinarayo ng mga turista ang Clark para sa sports tourism, gastronomy, shopping at iba pang pasyalan. Muli ring nominado ang Clark bilang Asia's leading meetings and conference destination matapos maiuwi ang parehong titulo noong 2025. Mula sa mga pandaigdigang komperensya at ekshibisyon hanggang sa turismo, shopping at iba pang pasyalan, patuloy na pinalalawak ng Clark ang mga karanasang inaalok nito sa mga bisita. Kasabay nito, dumarami rin ang oportunidad para sa negosyo, pamumuhunan at trabaho para sa mga Pilipino. At habang hangad nitong mapanatili ang pagkilala bilang Asia's leading meetings and conference destination,
Patuloy rin nagbubukas ang Clark ng mga bagong pagkakataon para sa turismo at pag-unlad sa ilalim ng bagong Pilipinas.